Ba't ayaw mag-focus sa akin? Yan. Before pa magabi, maglalakad-lakad muna tayo. Mas nakakapayat to maglakad eh. Tapos tignan niyo yung ulap. Grabe. Kita ba? Ito. Hindi lang siya ganun ka ganda dito sa camera, pero in person, ganda siya. Ganda siya. Ganda din siya eh. Muni-muni. Hanggang saan kaya yung malalakad ko? You know, so ganda to. Grabe. Lalo na sa personal, ang ganda ng kulay. May pagka-pink pa yung ilalim. Baka... Meh! Ay, kambing pa rin. Marami ring magandang beach dito sa area. Lalo na yung Club Calwarga. Nakakapalawan siya. Kapag na-experience mo siya, yung beach nila, lalo na yung sa dulo, yung may rock formation, ay, hindi ka na magpapalawan. Parang tatamarin ka na kasi dito lang pala sa Batangas meron na, hindi mo na kailangan gumastos na malaki. Although, as far as I know, yung Club Calwarga, siya, exclusive siya sa mga nakatira dito sa subdivision. It's a good thing and a bad thing. Good thing kasi private, exclusive. Bad thing kasi kung may bisita ka, you really have to book ahead of time. And sometimes hindi talaga sila nagpapapasok ng visitors kasi parang priority na talaga yung mga nakatira dito. Pero worth it naman. Yun nga lang, syempre, minsan gusto mo rin naman mag-beach kasama yung mga friends mo. Hindi naman laging available yung family mo. So if you have friends, you usually hassle. So kailangan mo mag-book ng another booking for that. Yeah. Pero alam nyo, before, hindi ako mahilig sa beach. Lagi naman kaming nagdadagat ng family ko, ng parents ko. Lagi rin naman kami nagpupunta dito. Pero parang ngayon lang talaga, naging iba yung perspective. Different talaga on how I see things now. Yung ulap, parang yung dagat, it's a lot bluer. Yung mga halaman, it's a lot greener. And ang weird lang kasi dati, wala naman akong pake. Yung happiness ko kasi siguro nakabase lang sa happenings. Tapos naghahanap ako ng validation sa iba, mga posting sa social media. Yun, wala naman masama. Pero parang yun na yung nagiging happiness ko that time. I'm so grateful that I realized now that there's more to that. Even going here outside the subdivision, sobrang hindi ko to na-appreciate dati. And maglakad, hindi ako to. So now, kahit nasa labas ka lang ng bahay, kahit nandun ako sa Cavite, hindi rin naman ganito yung ka-peaceful doon. Masaya ka na rin talaga na everyday gumigising ka, and especially yung morning talaga. Kasi hindi naman talaga ako morning person, tapos naging morning person ako. I really do appreciate morning na. Dati justify ko pa, wala naman nagagawa sa umaga, traffic lang, so might as well magpuyat na lang sa gabi. Pero there's something din sa sun. Sabi ko nga kay Lord, dito na lang ako sa Batangas. Mag-settle down na lang ako dito. Kasi wala na yung dati kong lifestyle na puro shopping. Kung saan ako napupunta, kung ano mga binibili ko. Pero at the end of it, wala. I felt empty. Although meron temporary satisfaction, may temporary happiness. But parang sa akin, syempre, pinag-ipunan mo rin yung mga yun. Parang, yun na yun. Ngayon, nagbago talaga kasi kahit wala, okay lang. Na-realize ko na ako na talaga yung mas importante, na hindi naman talaga nakabase sa performance yung buhay natin dito. I keep on putting up business, tapos dami kong goals every year. Dagdag ako ng dagdag. Kasi kaya ako dagdag ng dagdag since di nga ako nakakontento kasi at some point sobrang siguro ungrateful talaga ako as a person. Kasi na-achieve ko na siya. Napupuntahan ko na yung mga gusto kong puntahan. Nabibili ko yung mga gusto kong puntahan. Pero parang at the end of the day, parang empty ka pa din. Yaya ako ng yaya sa mga happenings, gimmick ako ng gimmick.
Wala na akong pakialam kung tama ba yung ginagawa ko or mali. Nagkaroon din ako ng sense of comfort kasi it's so normal nowadays to do sins. Kahit pa mali, wala, laban. Tapos, after nun, wala na. Siguro, ganun ako ka-empty before. Blines naman na ako ni Lord. Tapos, feeling ko kinabukasan, magtatrabaho na naman ako. Tapos, yun lang yun na yun. And then one day, nakita ko yung mga friends ko. After a decade, nakita ko sila, umimik kami. And then doon lang ako napatulala. Sabi ko, Lord, ganito na lang ba buhay namin? Kimik-kimik, puro inom, uubusin talaga yung limit para lang maging masaya talaga. Pero as in nag-slow mo, ako one time na nung nasa bar kami. Bar? Club. Sa club din. Pagtanda ako, ganito na lang ba kami talaga? Wala namang masama kasi subjective din naman yung pagiging masaya. Yun nga lang, syempre, di ko rin maiwasan sa sarili ko na okay, ganito na lang siguro talaga kami. Hanggang siguro pagtanda ako, gigimik na lang ako ng gigimik, iinom na lang ako ng iinom. Kasi di naman ako magkaka-family eh. Di naman ako magkaka-asawa, di naman ako magkaka-anak. I realized na hindi nagle-level up yung buhay. Parang pagdadating talaga dun sa tuktok na ito lang yung season mo eh. Kasi wala naman kaming responsibilidad. Yung idea na gusto kong mapalapit sa kanya, na gusto kong mag-grow spiritually, kasi siguro feeling ko yun na lang yung kulang sa akin. So that's when the time na nawala sa akin lahat. Nawalan ako ng friends, especially yung best friend ko. Doon ako na-humble talaga. Inalis ni Lord yung pinakamalaking nagko-consume ng heart ko. Lahat ng mga friends ko, nagkaroon kami ng hindi pagkakasunduan. Siguro mas na-open na ako that time sa katotohanan. Dahil nagsastart na din ako mag-grow spiritually eh. And yung mga dating ginagawa ko na hindi ko naman nakikita na mali. Sinajustify ko kasi masaya ako dun eh. I realized na hindi na siya meant sa akin. Kaya yung mga friends ko, unti-unti, nawala. Nung tinatama ko na yung landas ko, hindi nila ma-accept kasi it's so sudden. Sobrang bilis ng shift. Chok! First time in my life may mangiiwan sa akin kasi ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Tapos ganun pala yung feeling. Kaya gumuho talaga ako. I really do try my best na maging okay. Pero alam mo kahit mga simpleng usapan, pag may mga kasama akong iba, bigla na lang tumutuloy yung luha ko. Na-depress ako. Pero yung pagre-recover ko kasi, I'm just trying my best. Lang, on my own. Hindi ako nagdadasal. And yung naging outlet ko nun is inom-inom din, alak-alak. Hanggang sa, lalo lang ako naging empty, naging roller coaster. Yung emotions ko, happy, tapos sad, happy, tapos sad na naman. Until yung partner ko, nawala na din. Kasi napag-isa din talaga ako. Tapos sunod-sunod na yan, yung family ko. Nung simula nung nagiging Christian na ako. Pati sila parang di nila tanggap, parang wala na talaga akong kakampi. Buti na lang si Lord, hindi niya ako iniwanan. Ang bilis si Lord, sinabi niya sa akin, di ba gusto mo yung mag-grow spiritually? Eh di alisin ko muna yung mga taong malaking nagko-consume ng heart mo. In-empty talaga ako ni Lord. He wants to build a relationship with me. He wants to enter into that space in my heart. Kahit mag-isa ako noon, ng mga time na yon, I don't know kung paano ko siya kinakaya. But sobrang pinagkakatiwala ako na lang talaga kay Lord lahat. Lord, ikaw naman may gusto nito. Napaka-unlikely naman na kung kailan ako nagdasal, kung kailan ako nag-grow sa'yo spiritually, nawala sila lahat. Ang daming signs, ang daming answers na binigay sa akin ni Lord na ito talaga yung proseso. Kailangan ko munang ma-separate sa lahat ng tao in order for me to grow with Him. Grow ako with His words. Na dati, skeptical ako. Hindi naman kailangan magbasa ng Bible kasi sa totoo lang, effective naman ako eh. Blessed naman ako kahit di naman ako nagdadasal. Blessed naman ako kahit paminsan-minsan lang ako nagsisimba. Ako hindi ko naman siya kailangang kilalanin. Dami ko naman natutulungan.
sobrang transactional lang ng mga dasal ko. Pero bakit ako blessed nung time na yun? Well, syempre, si Lord, kung ikaw mapagbigay ka na tao and you're just doing it para lang may ma-receive pabalik. Kasi alam mo, ibe-bless ka talaga ni Lord. Ibe-bless ka ni Lord, definitely. Kasi gagamitin ka niya to bless other people in His behalf. So, sa Kanya pa rin manggagaling yun. Sa Kanya pa lang nanggaling yun. Lahat ng mga blines ko na tao, hindi talaga sa akin yun galing. Kay Lord yun. Yun nga lang, before, ginagawa ko siya. Kasi, when you do good, everything will come back to you. Comes, comment down below. Hindi ko alam na kailangan ko pala siyang kilalanin. The more na nakilala ko siya, I realized na mas pinagkakatiwalaan ko siya. Nung nagbabasa na ako ng Bible, na-realize ko na paulit-ulit lang yung kwento. It is always leading to Jesus Christ. It's the fall of humanity, and at the end of it, it's Jesus Christ that will save all of us. The scriptures will never change. So, dun ako mas nagtitiwala because tama nga naman, our feelings can change and the opinions of other people are always changing. Pero yung scripture, hindi siya talaga nagbabago. Mas trusting ka na, mas love mo siya, pinagkakatiwala mo talaga sa kanya lahat. Doon ako naka-experience ng total peace. Dati, I have been glorifying myself. Kasi naka-base lang ako sa kaya kong gawin. Paano nga kung hindi na ako nakakapag-provide? Di wala na. Kasi naka-base lang ako sa performance ko. Dapat pala lahat sinusurrender kay Lord. Ngayon, I'm still the same person but a different heart. Before, I always bless a lot of people kasi alam kong ibabalik din naman ni Lord yun. Transactional. Kung ano yung lalagay ko, alam kong babalik din sa akin. Ginagawa ko siyang vendo machine. Pero ngayon, I'm still the same na tumutulong sa mga tao. Not because of feel better for myself, but it's the Lord already that is leading me para hindi na ako naliligaw. Hindi ko na siya pinapangunaan kasi last time na pinangunaan ko siya sa mga bagay na plano niya sa akin, kung hindi ko pa time, ayan tuloy, naging miserable ako. Saan tuloy ako napunta. Ngayon, yung confidence ko, wala na sa performance ko. Hindi na siya self-esteem. Yung confidence ko ngayon is God's confidence. Yung position ko kay Lord. Kasi secured ako. Ang sarap sa feeling na alam mong protektado ka. Sarap sa feeling na alam mong buhay na buhay si Lord sa puso mo. Ang sarap sa feeling gumising araw-araw na may nagli-lead sa'yo na kung anong gagawin mo. Kaya di na ako feelings-based, scriptures-based na ako. Alam ko na yung kahinitnan ng buhay ko. After, ayun, I'm at peace. Wala na akong kinakatakutan. Mahal na mahal ko si Lord kasi punong-puno rin ako ng pagmamahal niya. Lahat ng pagmamahal ni Lord na binigay niya sa akin, ang sarap din i-share sa iba. Yung grace na hindi ko deserve. Kasi, di ba, how can you pour others if your cup is empty? And kung sarili mo lang, ipopour mo siya, ipopour mo lang yung cup mo, you're just putting your hope into people. Paano pag nawala na yung tao na yun, na linagay mo yung hope mo doon? When you lose them, and you're broken, you don't just lose a person. You also lose the person you think who could save you. Kaya sobrang grateful ako kay Lord. Sobrang bait talaga ni Lord kasi sinagot niya lahat ng mga questions ko sa buhay. And binago niya din talaga yung perspective ko kung how I lived before. And tinuruan niya ako how to live a life according to Christ. And grabe, there's more to life. Parang yun pala talaga. Lahat ng effort ko, lahat ng mga pinaghirapan ko noon, lahat ng pagod ko, it doesn't really matter anymore now. Because I know the truth now. And I'm so grateful and I'm so honored na sinave niya ako in places that I don't even think the time that I need saving. Di naman ako sobrang lugmok nung time na yun eh. Nung sinave niya ako.
I just asked him, and then he answered me. He built a relationship with me. He chose me. Nilalas niya ako ng chaos in order for me to achieve this kind of peace. Kaya, I'm so honored na lahat ng trials lang yun, wala. It's a blessing kasi it builds my heart, endurance, and that endurance builds my character. Grabe. Ngayon, wala nang akong problema na hindi kayang lutasin sa hirap ng mga pinagdaanan ko. Dahil lahat ng yun, sinamahan ako ni Lord, ni Kristo.